Paulus Milos you attemptestos. Ready? Sing. When Paulus Milos you attemptestos. When one is sorry sinking on his souls. Count your many blessings in one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings in them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, that is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Manalangin po din po tayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po, kami po ay nag-ambangan po ngayong po unang araw sa linggo. At pagpatuloy po, ito pong gawain po namin pangambangan susunod pong unang araw sa linggo. Ito pong ambangan po, ito ay magamit po sa pagpapaunted po ng Iglesia at lalo na rin po sa pangangailangan po ng mga kapatid dito po sa Iglesia. Panginoon, gabayan niyo po at ingatan kami po sa lahat ng mga hanap buhay, lalo po sa araw-araw na hanap buhay na ginagawa po namin. Lalo po gumagawa po kami ng kabutihan po sa kapwa at papatuloy po ang panampalataya po sa inyo, Panginoon. Panginoon, kayo na po bahala po sa amin na kami po may pupunta, na may lakad. Ingatan ninyo po kami. Lalo kung may kailangan po na may sakit o may problema ay bigyan niyo po ng solusyon at haplusin niyo po ng pagpalang kamay para gumaling po ang mga hindi po nakadalo, lalo po dito po sa panambahan yung unang araw sa linggo ay maka-ating po sila susunod po na unang araw sa linggo. Panginoon, kahit po bahala po sa amin at pagpatuloy po namin ang mga ginagawa namin na mabuti, lalo po sa araw-araw na pagbabasa ng Biblia at lalo rin po na kayo po ang bahala sa buhay po namin. Habang nabubuhay po kami, gagawa po kami ng kabutihan at lalo po ito sa kapwa. Ito po sa dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus na aming nagpagligtas. Ngayon po at magpamailan. Amen. Para po sa mga katanungan, meron po bang tatanong? Wala. Paulukan po kayo ni Brother Jason. Kaya po ikaw eh. Brother, yung tanong ko, una, papasalamat ko kay Brother Chai na yung to fight and to suffer dun sa positive perspective, pinakita kung paano natin titignan yung bilang mga Christian. Pero tulad ng sabi ni Brother Chai, makikisalamuha tayo at hindi lang ng Christian yung kasalamuha natin sa araw-araw. May mga negative din kasi yung dun sa kaakibat ng fight and to suffer, ang negative nun, yung galit na nakakonect.
mag-heal muna bago magpatawad. Take time po siguro para kasi ano hindi ka makapagpapatawad kung may galit. Siguro sa process kailangan mong ma-heal muna yung galit bago ka makapagpatawad. Dahil hindi naman ito yung tinatawag na biglaan Kumbaga lahat may process. Paano yung sasaway ka dun sa verse na sinasabi, huwag mong antayin lubugan ng araw ang galit? Okay. Yung pong verse na po yun ay pwede mo siyang gawin, nakadepende po sa tao Kasi iba-iba yung tao na iba-iba yung ugali na meron yung tao. Mayroong mga taong kung magtanim ng galit ay talagang hindi, sabi nga nila, kinamatayan na nandun pa rin yung galit. Walang kamatayan. Kumbaga, yung sa Ephesians 4:26 po nakadepende yan sa tao. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, babalik kayo doon sa pagkabata na ang mga Kristiyano ay kailangan pumunta doon sa level ng pagkabata para kung magalit ka ngayon, kung sasaktan ka man ngayon, mawawala na yung galit maya-maya. Yun yung process ng ating Panginoon Jesucristo kung babasihan natin ang banal na kasulatan. Pero kung sa realidad na nangyayari sa panahon natin ngayon, talagang kung tao pa na mahilig magtanim ng galit, it takes time po talaga para magkaroon ng pagpapatawad. Yun siya. Bago ka magpatawad ay kailangan heal na yung galit sa puso. Wala nang tanong? Hindi kasi yung mga galit na puot ay walang pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Hindi sila nagbabasa ng Bible kasi kaya gano'n. Ang karamihan kasi, hindi Bible ang binabasa. Yung mga mga kaunlaran, ang buhay ay limaman o ano. Wala silang interest sa Bible na Nakapokus basahin. sila sa Kaya sila walang pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Yun lang sa akin. Yung tanong ni Sister Daisy kasi halimbawa nakasumpong tayo ng hindi kapatira na talagang nagalit na rin sa atin. Paano nga natin may hikayat siya na siya ay magpatawad at ano unang natin gagawin. So ang pagpapatawad kasi is unconditional. Unconditional lagi ang pagpapatawad. Yan yung binanggit natin kanina, binasa natin kanina, forgive as you are forgiven. So, paano tayo pinatawad ng Diyos? Ganon din tayo magpapatawad. So, that is unconditional lagi. Diba? Tapos, pangalawa, Forgive and forget. Forgive and forget. Kaya nga pinaliwanag natin muna yung tinatawag na kung halimbawa galit na galit siya, nasasaktan na tayo, hindi tayo makaganti. At sinabi naman ng Diyos sa aklat ng Romanos 12, bigyan na natin ang galit ng Diyos. Ipapanalangin natin siya, yung galing galit, sa ating pagpapatawad, yung ang ating galit, so pinapalitan natin ng pag-ibig na siya ay ating ipinalalangin. Sa pagbibigay natin ng panalangin sa Kanya, tayo ay naglalagay ng puot sa Kanyang puot. So Diyos na ang bahala sa Kanya. Hindi na binambakit sa kulang ng Romans chapter 12, yung pinakahuling talaga. Yung last 3 verses. Kaya may isang bagay. May gusto lang ako habulin. Medyo ako naiwan 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Tulilangin mo. Na 15-19, hindi lang sa salitan ito tayo sa Paki-explain na ulit.